So masaya ako na nakilala nyo na ako. Hindi ko nakikwento yung buhay ko. Basta alam nyo, galing ako sa wala, nagsumikap, umasenso, kaya ako napunta sa kalagayan ko. Ngayon po, dediretsuhin ko na kayo. Ipapaalala ko anong gagawin natin para sa Maynila. Alam nyo na yun, pero ulitin ko po, prioridad natin yung 3K. Yung kalusugan nyo, kaalaman at edukasyon ng mga bata, at kabuhayan ng mga gustong magkaroon ng pagkakitaan. Siyempre, alam nyo, hindi ko po inimbente yun ha. Wala rin ako pinagkopyahan nun. Base ho yun sa experience ko. Sa kakaikot ko, bawat barangay, bawat distrito, dito ho sa Maynila. Ngayon nga, nag-house-to-house kami. 10 oras sa isang araw. Minsan, lagpas pa. Bawat 3 bahay na napupuntahan ko, kwentuhan ko kayo, laging merong may sakit na tao. May cancer, may epilepsy, may mataas na BP, may diabetes, mataas ang kolesterol, may nagda-dialysis, may mga anak, may special na anak, may tuberculosis, lahat na yata ng sakit. Anong dinidinig nila sa akin? Ano hinihiling nila? Panggamot, pang-maintenance, pang-hospital. Kaya ang una kong tututukan at bubuhusan ng pondo pagkapanalo ko, yang kalusugan ninyo. Pero wala na kayong iisipin. Anong maintenance mo na eh? Glimepiride, metformin, amlodipine, sa cholesterol, atorvastatin. Ang dami mo nga. Ang dami. Saan mo kinukuha yun? Nung iba, galing pa sa iyo. Ay, galing sa akin. Palakpakan mo. Ulitin ko lang. Baka yung iba ngayon lang nalaman. Matagal na po tayong tumutulong. Meron akong SB Mobile Clinic, SB Mobile Butika. Wala pa ho ako sa mayor ha. Wala pa ako sa City Hall. Binibigay ko na yung tulong kalusugan. Pero pag nabigyan tayo ng pagkakataon na bubuhusan ko ng bilyong-bilyong pondo para magkaroon kayo ng libreng mga gamot at maintenance nito. SB! 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 Ay, magsawa kayo. Laklakin mo yung amlodipine, metformin, losartan, vitamin C, gawin mong candy. Ang sinasabi ko lang po, hindi kayo mo problema sa mga gamot at maintenance ninyo. Hindi lang yun. Dahil ang daming seniors dito, ulitin ko lang, para hindi nyo makalimutan. Yung allowance o pension ninyo, gagawin ko 2,000 buwan-buwan. Kasama, pati PWD dyan. Kasi kayo hindi nakapagtrabaho, so tutulungan namin kayo. Okay ba yun? Hindi pa tapos dyan. Magtatayo tayo ng Senior Citizens Hospital para po sa inyo. Para hindi kayo nakikipagsiksikan doon sa ibang mga bata. Alam nyo, pupunta kayo sa hospital, wala kayong schedule, wala kayong pera, pag-aantayin lang kayo doon sa mga kilig-kilig. Kawawa po yung mga seniors natin. Ayoko na kayong isingit doon. Magkakaroon kayo ng sarili nyong hospital at dapat libre ang serbisyo. Wala nang matatanggihang Manilenyo sa mga ospital dito sa Maynila. Dadagdagan natin ng mga doktor, mga nurses, pasilidad. Dapat doon makalaan ang pondo. Hindi kung saan-saan. Alam niyo bakit ako naiinis? Kasi yung mga nakaraang administrasyon nakakainis. Imbis ilaan doon, yun yung problema eh. Nilalaan sa ibang bagay. Sample lang ko kayo ha, para maintindihan ninyo. Nung pandemic ho, pandemic yun ha, ang daming gamot na kailangan. Kitang-kita, ang daming may maintenance. Pero, pag ikaw ang mayor, nay, tay, gagawin mo ba yung ginawa nila? Kasi ito ginawa nila. Imbis ilagay yung pera doon. Alam mo, gumasto sila ng 1.7 billion sa Manila Zoo. Billion? Bilyon. Billion, nay. Bilyon. Billion. Ilagay niyo po ang katayuan niyo sa kanila. Nangangailangan ng gamot yung mga tao,
pero nilagay sa hayop yung 1.7 billion. Tama ba yun? Natanong, tama ba yun? Kung kayo namumuno, saan nyo ilalagay yung 1.7 billion? Dito sa pag-renovate ng Manila Zoo o bigyan ng gamot yung mga seniors? Yun ang ilan sa mga hindi ko nagustuhan. Kasi, alam nyo, importante ang kalusugan. Kaya nga sabi ko nga, uunahin ko yung kalusugan. Pangalawang uunahin ko, yung mga kabataan, edukasyon at kaalaman. Kung may allowance ang mga senior, yung mga batang nag-aaral, may allowance din. Dapat may libreng uniform at bags. Libreng school supplies. May libre ka rin sapatos. Para makapagtapos kayo ng pag-aaral. Kasi naikausap ko yung mga teachers, minsan nakakapasok yung mga estudyante sa simula. Pero kalagitnaan ng school year, wala na. Nagda-drop out na kasi walang pera. Walang baon. Walang pondo. Yun ang kailangan kong tulungan. Bakit importante pag-aaral sa akin? Bakit? Bakit importante ang pag-aaral sa akin? Pag-aaral po ang ginamit ko para mabigyan ako ng oportunidad sa buhay. Kaya nga ako umasenso eh. Kasi graduate ako sa UP Diliman. Naging civil engineer ho ako. Yun ang ginamit ko. Kaya nakapagnegosyo ko, nakapagtrabaho. Ngayon, pag yung mga anak ninyo hindi nakapagtapos, ano mangyayari? Ha? Nga. Tama yun. Walang trabaho. Tambay. Kawawa naman. Imbis silang tutulong sa pamilya, magiging pabigat na naman. Hindi na ho matatapos yung cycle ng kahirapan. Kaya nga, priority ko yan. Kailangan makatapos sila ng pag-aaral. Alam nyo ba na ang karamihan sa magagandang eskwelahan nasa Maynila? Pero bakit hindi tayo nakakapasok dyan? Kaya kailangan bigyan ko rin sila ng mga review centers na libre para makapasok sila sa best universities in the country. Tama? O ito yung pangatlo. Ito yung paborito ko. Ito po yung pagbibigay ng trabaho at kabuhayan. Yan, di ba, Nay? Sino wala kabuhayan? Ano, Nay? Kabuhayan. Siyempre, kahit sino naman. Bakit kabuhayan? Negosyante ako eh. Yun din ang ginamit ko para mangat ko sarili ko. Yun din ang binibigay ko ngayon. Di ba napapanood nyo ako sa TV? Sino kasama ko? Si Kuya Will. Si Rian. Sino naghanap kay Rian? Lagi na lang naghanap kay Rian. Andun po sa bahay. Naglalaba. Papahinga. Ngayon, ganito. Ang binibigay ko po, kabuhayan. Nagbibigay ako ng mga bigasan, pwesto sa palengke, at yung sikat na sikat, yung Show Maynila food cart. Napakadami na pong nabagong buhay dyan, Nay. Kaya ang gagawin ko rin, magbibigay tayo ng maraming puhunan kung sa mga gustong magnegosyo at kabuhayan sa mga gustong kumita. O, di ba simple lang? Ang tawag doon, solusyon sa mga problema. Kasi pag umiikot ako, yun lang naman ang hinihingi. Pingin puhunan. Pingin pambili ng gamot. Pingin pang tuition ng anak ko. Pag yun pinokus natin at nilagay mo yung pondo ng gobyerno dyan, di masosolve na natin kalahati ng problema ng syudad. Tama? At ang gusto ko, tulungan kayong tulungan ng sarili ninyo. Pangarap ko na tanongin mo, ang pangarap ko, yung mga Manileño, hindi na aasa sa gobyerno. Isipin mo, pag may malusog kang pangangatawan, pag nakatapos yung mga anak at apo mo, at meron kayong kabuhayan, di meron ka ng isang bagay na pwedeng magpaangat sa buhay mo. O, di ba? Pero marami pa akong problema, ha? Baka akala nyo, yun lang. Finokus ko lang muna doon sa basic na pangangailangan. Yan yung mga basic na madalas nakakaligtaan. Pero napakadami pa akong problema. May problema sa kalinisan.
Hindi lang sa labas, pati ho sa loob ng City Hall. Madumi na nga yung Maynila, pati yung loob madumi. Ano ibig ko sabihin? Madami hong korupsyon, madaming kurakot, marami na hong nabentang ari-arian, nabaon na ho tayo sa utang. Wala namang problema kung sila yung umutang, sila rin magbabayad eh. Ang problema, sila umutang, sila kumita, sino magbabayad? Taong bayan. Sinong kawawa? Sinong masaya? O sinong yumaman? Sabi nila galing silang hirap. Pero ngayon, mas mayaman pa. Saan kaya galing na yun? Sa ating mga tao nang galing ang pera nila, doon na nang kinuha. Sure ka doon, no? Okay lang yun. Alam naman ang lahat yun. Sino may kasalanan nun? Tayo, dahil tayo ang nag-recruit sa kanila. Alam nyo pala eh! Kaya nga na tayo, pakiusap lang. Marami rito, tumanda na ho sa Maynila. Seniors na. Nakaputan nyo na sila. Paulit-ulit na pangalan. 20 years, 25 years. Ilang beses nang namuno. Ilang beses nang nangako. Isa lang tanong ko, may nagbago ba sa mga buhay nyo sa Maynila? Ano, Nay? Wala. Wala. Anong nangyari? Nga. Anong nangyari? Kain? Bubog. Kumakain kayong bubog. Kaya pala wala yung mga ngipin natin la. Ganito. Sabi nila, pag gusto nyo daw magkaroon ng pagbabago, kailangan may magbago sa naman. Santa Ana, bago naman! Bago naman! Bago naman! Ano sinisigaw nyo? Bago naman o gwapo naman? O ganito. Ito seryoso, real talk. Sabi nyo, bago naman. Gusto nyo ng pagbabago. Naitay, lolo, lola ko, mga kabataan. Ngayong taon, may pagkakataon ho tayo magkaroon ng pagbabago. Ngayong taon lang, kasi nandito ho kami, lumalaban para magkaroon ng pagbabago. Minsan ko lang iaalay ito, yung sarili ko, hindi ho madali ito. Lumalaban ako, walang makinarya, walang partido, kakampi ko lang. Ngayon, 2 konsehal, pati kayo. Naitay, masaya ako pumunta kayo rito. Kahit konti lang tayo, kahit ilang daan lang tayo, at least alam ko walang bayad dito. Hindi kami bayan! Hindi kami bayan! Hindi kami bayan! Totoo naman. Eh kasi tignan mo yung mga proclamation rally nila. Sila-sila lang. Explain ko sa'yo paano. Tuwing bumababa sila, ilan ang konsehal sa bawat distrito? 6. Diba? 6. Kung 6 ang konsehal, bawat distrito, 6 yung distrito. Ilan yung konsehal nila? 36. Ang galing ni nanay. Palakpakan. O 36 na konsehal plus 6 na congressman. Ilan na yun? 42. 42 na ho sila. Eh may vice mayor, may mayor. Ilan na yun? 44. Naitay, 44 na kandidato. Kahit talin nila, yung pamilya nila tig sa 10. Wala pa yung supporters nila. 44 times 10. 440. Baka punong-puno na to. Sila-sila lang yung. Kaya yung nakikita nyong rally, akala nyo malaki. Kinukumbinsi lang nila yung mga sarili nila. Sila-sila lang yung nag-cheer para sa isa't isa. Hindi katulad ngayon. Walang bayad. Lahat mag-cheer. SB! 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 Kaya ako masaya. Mas gugustuhin ko ng ganito. Organic. At least alam ko yung nakikinig, nag-iisip na mga iboboto nila. Hindi basta-basta automatic supporters. At yung iba rito talagang naniniwala na kailangan na ng pagbabago. Maraming salamat sa inyo. Bago naman! Bago naman!
naman! Bago naman! Kwentuhan ko lang kayo. Araw-araw ho, umiikot ako. Libo-libong tao ang nakakasalamuha ko. Sino nagpa-follow sa akin sa Facebook? Tay, walang edit-edit. Panoorin yung live ko. Kung gaano ka init ang pagtanggap, gaano kalakas ang hiyawan, sigawan, gaano karami ang tao. Yun ang totoong survey. Yun ang totoong clamor. Yun ang totoong boses ng Maynila. SB! SB! Kaya nga sabi ko, Tay, umiikot din ako. Alam ko, nararamdaman ko kung sino malakas, sinong gusto ng bayan. Wala nang plastikan, binubulong sa akin. SB talaga kami rito. Huwag ka lang maingay ha. Kasi maraming ano dito eh. Maraming kontrabida rito sa barangay namin. Totoo ba yun? Kaya huwag kayo magpapaniwala sa mga survey. Alam nyo sa sarili nyo, sino yung kaya magdala ng pagbabago dito sa Maynila? SB! 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 May sasabihin ako. Ito lang aasahan nyo sa akin. Kung meron man ako isang pangako na bibitawan, ito na yun. Hindi ko pag-iintirsan ang mga pera ng Manileño. Hindi ako tumakbo para magpayaman. Tumakbo ko dahil sa inyo. Doon sa mga kawawang kababayan ko. Tuwing umiikot ako, naghihingalo. Walang pambayad, walang gamot. Yung iba walang makain. Maayos ho ang buhay ko. Ba't ako napunta rito? Hindi ko kayo matiis. Tumutulong ako buong Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Napapanood nyo yan sa mga shows ko. Wala akong pinipili. Wala akong pinipili ang pagtulong. Kaya huwag kayo magpapaniwala sa mga naninira. Sabi ngayon lang daw tayo sumulpot. Huwag ho kayo maniwala dun. Masyadong matatamis ang dila ng mga kalaban natin. Matatagal na, veterano na eh. Papalabasin nila. Ngayon lang daw ako sumulpot. Wow. Kaya nga minsan manood kayo ng mga Facebook. Kasi nandun yung mga resibo. Yung mga binigay kong tulong. Bigas, allowance, kabuhayan. Alam mo gaano katamis sa mga dila ng kalaban namin? Minamasama pati pagtulong. Alam mo sabi, andyan na naman si Pabida. Puro bigas, puro delata. Kala mo si Superman. Ang alam lang namang gawin, magbigay ng kabuhayan. Sabi ko sa sarili ko, masama ba yun? Masama ba magbigay ng kabuhayan, Nay? Alam mo, bawat kanto sa Maynila, nakakita ako ng mga kababayan natin na tulungan ko. Yung show Maynila, meron dito? Nasa Ayun, likod! alam mo, pag tinatanong ko sila, Tay, kamusta na kayo? Ay, salamat, SB. Kumikita na kami. Minimum 2,000, 3,000 isang araw. O, sino magaling sa math? 3,000 isang araw times 30 days. Magkano? Magkano? 30 days times 3,000 ay 90,000. Saan mo pupulutin yan? Sana kung 3,000 lang. Meron akong nabigyan sa Paseco, 6,000 a day. Kaya ngayon, 3 na yung pwesto niya ng Show Maynila. Yan eh, kung normal lang, 3,000. Sabi ko nga, kahit mas maliit pa dyan, kahit 2,000 lang. 2,000 ang kita mo, times 30 days, magkano? 60,000. Mas mataas pa rin sa normal na sumisweldo. Kahit guys, 1,000 na lang kitain mo eh. Times 30 days, 30,000 pa rin yung. Tapos sasabihin nila, wala yan si SB, puro kabuhayan ang inuuna niyan. Puro kabuhayan lang ang binibigay niyan. Bakit may lang? Di ba dapat yun ang tinutulong sa inyo? Pang matagalang tulong? Huwag mong pansinin ang naninira sa'yo. Basta't alam mo lang tama ang ginagawa mo. Tama ba yun? Huwag na natin pansinin yung naninira. Basta alam mo tama ang ginagawa mo. Alam nyo, hindi ko lang naman binibigay ang Show Maynila dahil trip ko eh. Alam nyo, base yan sa experience ko. Sa libo-libong pinamigay kong negosyo, Show Maynila yung pinakakumikita. Kaya yan ang dinamihan ko. Tapos tatawagin ako ng kalaban. Wala, boy, Show May lang yan. Show May boy lang yan. Sabi ko sa sarili ko, okay lang na Show May boy.
wag lang boy benta. At least, ang binibenta ko, sarili kong ari-arian para makatulong sa Manileño. Tama. Ewan ko lang doon sa iba kung sa kanila yung mga binenta nila rito sa Maynila. Kalokohan. Sabi, binigay daw sa inyo kasi pandemic. Alam niyo ba buong pandemic, Maynila lang ang nangutang at nagbenta? Yung ibang syudad, nagbigay rin ng ayuda, hindi naman nagbenta. Yung Taguig, hindi naman nagbenta, hindi naman nangutang, nagbigay ng ayuda. Sila Mayor Vico sa Pasig, nagbigay ng ayuda, pero hindi nangutang, hindi nagbenta. Quezon City, Makati, at iba't iba pa. Tanging Maynila lang. Ewan ko ba kasi? Sino ba kasi yun? Itago na lang natin sa pangalang boy benta. Ang talino ni nanay. Nay, ang galing mo! Huwag na natin pag-usapan yun. Real talk lang yun. Ang pag-usapan natin, paano magkakaroon ng pagbabago. Kaya Nay Tay, may pakiusap ako. Teka lang, bago ako makiusap. Nagustuhan niyo ba yung mga gagawin natin pagbabago? Totoo? Kasi kung nagustuhan ninyo, makikiusap ako. Pwede bang tulungan niyo po kung ikalat itong mensahe ng pagbabago sa mga kapitbahay niyo? Pwede bang tulungan niyo ko, lalo na yung mga marites at marisulsul? Marami bang marites at marisulsul dito? Marami? Ayun! Kasi nakakalungkot. Marami dito, no? Marami. Tignan natin, Mayor, ha? Lahat ng proud Marites, humiyaw! Ang dami nga, Mayor. May asosasyon. May mga lalaki pa. Ha? Ganito po, pwede bang gamitin nyo yung mga talent ninyo bilang marites? Kung magchichismis lang kayo, yung chismis nyo na, yung 2,000 allowance ang seniors at PWD. I-chismis nyo na yun. I-chismis nyo na yung allowance sa estudyante. I-chismis nyo na yung pagbibigay ng bilyong-bilyong kabuhayan para sa Manileño. Kasi tinatanong ng iba, posible ba daw yun? Kaya ko bang gawin yun? Oo naman. Kung ikukumpara nyo lang naman ako, negosyante naman ako, 20 years. Presidente ako at iba't ibang kumpanya sa Pilipinas, pati ibang bansa. 20 years. Sa aming lahat, meron bang nagnegosyo dyan bago nagpolitika? Napaangat ko na po buhay ko bago pa ako nagpolitika. Yung iba baliktad, mahirap, tapos nagpolitika, tapos nagkaroon ng negosyo, tapos yumaman. Ang problema, pag wala kang negosyo, pag-iinteresan mo talaga yung pera ng gobyerno. Mahirap man tanggapin, naging kultura na natin yan. Pinakamataas, umabot din sa pinakamababa. Minsan nalulungkot ako. Minsan may kausap ako hanggang SK. Pera pa rin ang nasa utak. Pinag-uusapan namin yung pagbabago. Sabi ko, Tol, alam mo, sabi ko, kakausapin kita kasi bata ka pa. At least pwede ka pang magbago. At least, pwede pang mabago yung tatahaking mong landas. Kasi ang masakit kasi yung iba, matanda na ho eh. Mahirap nang baguhin. Nakain na ng sistema. Kaya sabi ko sa sarili ko kasi dati puro ko reklamo eh. Sabi ko, ang dami mong reklamo, SB. Ano bang ginagawa mo? Sabi nila, di ba? Pag gusto mo ng pagbabago, simulan mo sa sarili mo. Kaya nandito po ako lumalaban para sa inyo. Nay, ang nilalaban ko, kayo, pamilya nyo, anak nyo, ang boto nyo sa akin, para ho sa pamilya nyo, hindi para sa akin. Kasi kahit anong mangyari sa eleksyon na to, tandaan nyo, Nay, Tay, real talk, kahit anong mangyari sa eleksyon na to, yung buhay ko ho, hindi magbabago. Nandyan na ho yan. Nakamit ko na ho karamihan sa mga pangarap ng iba. Kaya nga sabi ko, panahon na para tulungan ko yung mga kababayan ko. Nagsimula ako sa wala. Binigyan ako ng sobra-sobra ng Panginoon. Nandito na ho ako, nagbabalik para tulungan kayo, mga kababayan ko. SB! 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 Mga nanay ko, tatay,
Sabi ko nga po, mag-isa lang ako. Kailangan ko po tulong ninyo. At gusto ko pong sabihin sa inyo, minsan ko lang talaga to gagawin sa buhay ko. Hindi ako tulad ng mga ibang politiko. Kahit manalo matalo yung mga yan, tatakbo yan every election. Ako po, for the record, ngayon ko lang ialay sarili ko sa Maynila. Hindi kasi ganun kadalito. Marami na ako sinakripisyo. Pamilya ko, personal na buhay ko, oras ko, katawan ko, pati boses ko, ubus na. Pero sabi ko, paisa lang. Ibibigay ko lahat para sa inyo. Ipapakita ko, posible ang pagbabago. Bago naman! Bago naman! Bago naman! Alam mo kung bakit kailangan ko manalo at nagsisipag ako? Kasi maraming umaasa sa akin. Sa pag-ikot ko araw-araw, kahit pagod ako, may mga kausap ako mga seniors. SB kami! SB kami! Buong pamilya ko, 10 kami! Huwag kang mag-alala. Kahit iba-ibang bahay, paulit-ulit. Kaya sabi ko, Tay, ipapanalo ko po kayo. Papanalo ko kayo, Nay. Huwag kayong magpapaniwala sa sabi-sabi. Tunay na survey nandito sa kalye. Magtanong-tanong kayo. Panoorin niyo buhay ko. Pakinggan niyo ko. Hindi mo mapepeke itong mga sinasabi ko. Wala naman ako makukuha eh. Kung pineke ko kayo. Ako ba ngayon nagbibigay? Kakailanganin ko kayo. Ang laban na to ay laban niyo. Sabi ko nga, Tay, kung sasamahan niyo po ako, lalaban tayo hanggang dulo. Sasamahan niyo ba kami? Hindi nga, sasamahan niyo ba kami? Kasi kung sasamahan niyo kami, ipapanalo namin kayo. May nanalo na! May nanalo na! May nanalo na! May nanalo na! Bago ako magtapos, kung nagustuhan niyo naman yung mga programa natin, may pangatlo pa pala akong pakiusap. Mayroon akong kasama mga konsehal. 2 lang naman sila. 6 naman yan. Baka pwedeng isama nyo na po sa listahan ninyo. Okay lang ba? Pakilala ko sila. Unahin ko na po. Napakasipag na konsehal. Tinutulungan ako. Sa pag-ikot, sa pagdidikit ng tarps. Konsehal, Emilet Kirante. Barangay Captain din to. Ilang terms. Tumutulong siya sa akin. Iniikot niya ako. Habang nasa ibang distrito ho ako, nandito sila, umiikot para sa amin. Pakilala ko na yung ating pangalawang konsehal. Ipanalo natin siya ngayon. Ang pangalan niya ay Konsehal Fernan Vergel. 2 lang yan, Tay. Isama nyo na. Bagong muka, bagong Maynila. At kung hindi naman pagmamalabis, ipapakiusap ko na rin po ang aming party list. Ang Tutok to Win Party List. Magtutok party list na tayo. Tutok lang, magtutok party list na tayo. Ngayong Mayo, tutok to win party list tayo. Let's go, Kuya Win! Ganito yan. Yung Tutok to Win, hindi lang po programa sa telebisyon yan. Marami na akong natulungan, napa-opera, nabigyan ng kabuhayan, natulungan ng mga kabataan. Sana po tulungan ninyo para matuloy-tuloy natin yung mga programa natin. So muli po, maraming salamat, Distrito 6. Maraming salamat, Barangay Council, Barangay Chairman, Che. Sa si Che. Maraming salamat, mga kagawad Chairman. Maraming salamat po sa lahat ng nandirito. Maraming salamat po. Sana po, bago ko magtapos, ipagdasal niyo po kami at ipanalo natin ang laban na to. Maraming salamat.